Mahigit 1 milyong manggagawa ang makikinabang sa pagtaas ng minimum wage sa Metro Manila. Ito na ang pinakamalaking wage hike pero makukuha nito itong 2 gigs. Ang detalye sa Agenda Report ni Mike Carazon. Kasado na ang dagdag sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Tinataas po natin ang sweldo ng lahat ng manggagawa dito sa Metro Manila. Makikinabang po ay 1.1 million daily wage earners. Tinataas po natin sa isang makasaysay 85 pesos increase. Ito sa ngayon ang pinakamalaking wage hike na inaprobahan ng NCR Wage Board. Ay aakyat mula 695 pesos tungo sa 780 pesos per day para sa non-agricultural sector. Para naman sa agricultural sector, service and retail establishments, kagaya po dito sa pumapalibot sa palengke ng Malabon na may empleyadong 15 o mas mababa at manufacturing establishment sa Metro Manila na may empleyadong mas mababa sa 10 trabahador. Ito ay tataas mula 658 tungo sa 743 pesos. Ipapatupad ito in 2 tranches. 60 pesos sa July 19 at 25 pesos sa Enero ng susunod na taon. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, masusi itong pinag-aralan kasama ang mga grupo ng negosyante at employers. The adjustment would reflect the real wage earned by our minimum wage earners to enable them to live a life in a metropolitan area. Bagamat tinuturing na makasaysayan ang dagdag sahod na 85 pesos, nananatiling hindi ito sapat para sa iba pang manggagawang Pilipino. Kulang kung tutusin, kulang na kulang ngayon. Siguro ang pinaka dapat na 1K Pinaka siguro medyo sasapat na yun kahit paano. Kasi ganito yan, unang-una katulad ko, nangungupahan ako, may mga pinapag-aaral ako mga estudyante. Tapos galing doon, pambakod pa ng mga bata, di ba? Yung pang-araw-araw na gastusin. Inaasahan naman na susunod ng tataasan ng sahod ng mga nasa probinsya. Para sa Agenda, Mike Carazon, Billionaire News Channel. Umalma ang business sector sa pag-anunsyo ng DOLE ng minimum wage hike sa Metro Manila. Ayon kay ECOP Corporate Secretary Brian Ang, wrong timing ito. Mabigat pa rin daw kasi ang pasanin ng mga negosyante dahil sa nagpapatuloy na national energy emergency. Mataas pa rin daw ang gastusin lalo sa logistics at singil sa kuryente kaya posibleng ipasa na lang sa consumer ang additional costs mula sa wage hike. So even if our workers received 85 peso wage hike, it will still net, it might be a negative benefit to them because magmamahal lahat ng bilihin at gastusin nila. Dagdag niyang imbes na staggered implementation, dapat ipinagpaliban muna ang kabuuang dagdag sahod hanggang 2027. Ayon naman kay Management Association of the Philippines President Donald Lim, lalong mahihirapan ang MSME sa expansion ng kanilang mga negosyo. Anya, dapat bigyang pansin ng gobyerno ang paggawa ng high-quality jobs at pagpapalago ng lagay ng ekonomiya.